at nangagharap na mga saksing sinungaling. Nagsabi, ang taong ito'y hindi naglilikat ng pagkasalita ng mga salitang laban dito sa dakang banal at sa kautusan. Sapagkat narinig namin kanyang sinabi na itong si Jesus na taga Nazaret ay iwawasak ang dakong ito at babaguhin ang mga kaugaliang ibinigay sa atin ni Moises. Verse 15. Ito yung tingnan niyo mga kapatid. At ang lahat ng nakaupo sa Sanhedrin, mga justice, mga hukom sa kataas-taas ang hukuman, nagsititig sa kanya, ay kanilang nakita ang kanyang mukha na katulad ng mukha ng isang anghel. Ng isang anghel. Isipin niyo, paikutan ka ng maraming hukom at ang lahat ng mga mata ay nanlilisik laban sa iyo. Nag-iisa ka lang doon. Pero sa kabila ng lahat, si Esteban, wala siyang takot na naramdaman. Amen? Mataas na korte pa, mga kapatid, ang pinagdalhan sa kanya. Supreme Court sa ating panahon. At ang lahat ng mga justice, Chief Justice, mga Associate Justice, nakatingin kay Esteban na matalim. Pero sa kabila ng ganong karanasan, si Esteban ay naging isang mukhang anghel ang kanilang nakita. Isang mukha ng anghel ang kanilang nakita. Bakit? Walang takot, walang pangamba. Puspus kasi ng Espiritu Santo. At dahil dito mga kapatid, ang puspus ng Diyos, ng kanyang Espiritu, nakakagawa ng mga dakilang kababalaghan at mga tanda sa mga tao. Nais niyo ba ito mangyari sa ating kalagitnaan, mga kapatid? Nais niyo ba ito mangyari, mga kapatid? Amen po ba? Ito ang pagsikapan natin na nakabaw kauling araw na ito. Ito ang pagsikapan natin maabot, mga kapatid. Sa tulong-tulong ng pagkakaisa ng mga anak ng Diyos. Maaabot natin ito, mga kapatid. Kapag ang tao pala ay puspos ng biyaya at ng kapangyarihan, nakakagawa siya ng mga dakilang kababalaghan at mga tanda sa mga tao. Hindi siya kundi ang Panginoon na sa kanyang buhay, mga kapatid. Amen. Nais niyo ba ito, mga anak ng Diyos? Amen. Hallelujah! Sapagkat ang tunay na iglesia ay may kapangyarihang sumusunod sa kanila. Church! Hindi lang tayo dapat na kontento na may anyo ng kabanalan, ngunit wala ang kapangyarihan. Amen? Hallelujah! Nakakalungkot. Kontento na tayo minsan sa form of godliness. Pero mayroon po tayo dapat paabot, mga kapatid. Hindi lang po kabanalan o anyo ng kabanalan ang gusto ng Diyos na makita sa ating kalagitnaan. Nais na lang tayo mapuspos ng Espiritu Santo at ang kapangyarihan ay ma-display sa ating kalagitnaan. Hallelujah! Hallelujah! Mga kapatid, mga anak ng Diyos, lagi natin expect na may pagkilos ang Panginoon sa uling araw na ito. At kung ikaw ay nagdi-desire, lagi mong sabihin, Panginoon, pastuin na, huwag mo akong lagpasan. At kung ikaw ay kagawa at ikilos, Panginoon Diyos, gusto ko, ako ang umpisahan mo. Ako ang unahin mo, Panginoon. Hallelujah. Kaya mga kapatid, sa panahon ng ating pagtayo, ng pag-worship, huwag likuran ka agad ang kalkinin mo. Minsan, pag sinaguntayo po tayo, ang iba, labasan na kaagad. Sign na wala silang nasa sa paggawa pa ng Panginoon. Mga kapatid, sa pagtayo natin mamaya, focus natin ang ating sarili sa paggawa ng Diyos.
pagdaloy at pagkilos pa ng kanyang kapangyarihan, mga kapatid. Sapagkat napakahalaga ang magkaisa tayo sa pananalangin. Sapagkat kapag ang mga mananampalataya ay sama-samang nananalangin, ang Diyos ay gumagawa sa ating kalagitnaan. Ating buksan ang Acts chapter 1, mga kapatid. Acts chapter 1, verse 12. Nang magkagayoy, nagbalik sila sa Jerusalem, buhat sa tinatawag na bundok ng mga Olibo, na malapit sa Jerusalem sa isang araw ng Sabat na kawit, at ang sila'y magsipasok sa bayan, nagsiakyat sila sa silid sa itaas na pinatitirahan nila ni Pedro, ni Juan, ni Santiago, ni Andres, ni Felipe, ni Tomas, ni Bartolome, ni Mateo, Santiago na anak ni Alfeo, at ni Simon Masikap, at ni Judas na anak ni Santiago. Ang lahat ng mga ito'y nagsisipanatiling matibay na nagkakaisa sa pananalangin. Nakasama ang mga babae at si Maria na ina ni Jesus at pati ng mga kapatid niya. One accord in prayer. So sa Acts chapter 2, mga kapatid, verse 1, at nang dumating nga ang araw ng Pentecostes, silang lahat ay nagkakatipon sa isang dako. At biglang dumating mula sa langit ang isang ugong na gaya ng isang mahagipis na hanging malakas at pinuno ang buong bahay na kanilang kinaupuan. Sa palagay po natin, mga kapatid, ito ay suddenly na nangyari lang? Hindi. Ito'y bunga ng kanilang pagsama-sama ng kakaisang matibay sa pananalangin. Ang revival, mga kapatid, ay mahalaga. Ano ba ibig sabihin ng revival? Ang revival ay pagdaragdag ng buhay. Ang revival, ibig sabihin, mga kapatid, ay gain life. Nagdadagdag ka ng buhay ni Kristo. At kapag ito ay nararanasan mo, ang madagdagan ka ng buhay ni Kristo, ikaw ay napipil ka ng Holy Ghost. Yan ang naranasan natin, mga kapatid. Napupuspos tayo ng Holy Ghost. At kapag napuspos ka ng Holy Ghost, bibigyan ka ng katapangan, bibigyan ka ng karunungan, ang 9 gifts, ang 9 fruits. Kapag napuspos tayo ng Espiritu, ay lumilitaw sa ating kalagitnaan. Wisdom, knowledge, faith, katapatan, yung mga bunga ng Espiritu, yung gifts of the Holy Spirit, ito ay na-display sa ating kalagitnaan. Hallelujah. Bakit maraming Kristiyano masusungit? Hindi kasi yan napupuspos ng Panginoon. Bakit maraming Kristiyano galit? Hindi kasi napupuspos ng Panginoon. Bakit maraming Kristiyano maramot? Hindi kasi napupuspos ng Panginoon. Brothers, kapag ang isang Kristiyano ay napuspos ng Panginoon, lahat ng yan ay mawawala. Ating palakpakan ng Panginoon. Hallelujah. Lahat ng masamang ugali ay mawawala. Lahat ng maruming buhay ay manatabon. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. So mga kapatid, ang great revival sa Upper Room, hindi ito nangyari nang sila ay magtitigan lang. O Pedro, ano mo kasi natin dito? Magtutungangan na lang po tayo dito? Magtitigan na lang tayo? Magtawanan na lang tayo? Hindi. Sila ay nanatiling nagkakaisa at matibay na nagkakaisa sa pananalangin. 10 araw sila nanalangin, 10 araw sila nanalangin. At dumating ang isang malakas na pagkilos ng kapangyarihan ng Diyos. Mga kapatid, huwag kayong umasa na may gagawin ng Diyos kung nakatayo ka lang dyan. At kung gusto mo mas malakas, palayain mo siya ng malakas sa buhay mo.